Ako kasi nung nagising ako nasa kotse na ako eh. Eh di ba nga nagiinuman tayo? Kainuman natin yung magandang babaeng yun na may-ari pala ng lugar na yun. Hayop ka! Demonyo ka! Napakaraming buto niyan. Ano yan? Mga nabiktima niya? Mga tinangay niya doon sa bahay pawid? Wala kang kwenta. Hindi mo man lang may paghigante ang anak mo. Pero dahil baboy din ang anak mo, hindi rin naman siya dapat ipaghigante. Magandang araw, Miss Esperanza. Sino dito ang parte na ng pang-araw-araw na buhay ang pagtoma? Yung may selebrasyon man o kahit wala lang. Kahit nagpapahinga lang, alak ang takbuhan. Marami akong kilalang ganito. Ako, sa totoo lang, nakikipag-inuman ako para lang makipagkwentuhan at sa mga taong pinakamalalapit lang sa akin. Pero marami-rami ring pagkakataon na kailangan kong makipagtunggali sa lamesa kasama ang marami at iba't ibang tao. Ang kwentong ibabahagi ko ay tungkol sa isang kakaibang kainuman. Kainumang nagdulot sa amin ng lagim at trahedya. Ako si Basil, isang NBI agent. Lahat ng pangalan ng tao at lugar ay kailangan kong baguhin dahil sa trabaho ko. Bawal ang gagawin kong paglalahad na ito. Pero kailangan. Samahan niyo ko sa tagayan sa isang purok. At ito na nga ang aking kwento. Bago ko simulan ang storya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Umpisa na yan. Alak na ako. Gigil na ako. Pulutan! Konti ang pulutan. Hoy Bano, kulang ang pulutan, bumili ka pa. Yan ang pitaka ko. Ibili mo lahat yan. Sisig, dinakdakan, chicharong bulaklak. Samahan mo ng papaitan. Orderin mo lahat. Itabi niyo muna yung mga atay niyo ngayon. Wala mo ng liver lover ngayon. Magsusunog muna tayo ng mga laman loob hanggang kaluluwa. Mukhang isasagad mo ah. Baka naman ulanin ka na naman ng asawa mo niyan. Wala ka na namang entrega eh. Alam mo naman yung misis mo. Parang makina ng lumang traktora. Nag-iingay pag hindi nakakargahan. Mrs., sino ba doon? Yung number 1? Number 2? Number 3, 4, 5, and 6? Alin doon pare? Sino man doon? Wala akong pakialam. Yung number 1 pinalayas ko na. Abay parang lagi umuulan sa bahay pag umuwi ako. Kaya sa mabigusan ko, pinalayas ko na. Pinalit ko si Elsa, yung number 5. Ang kaso naman yung isang yun, puro hilata lang. Para kung yung may-ari sa patay. Kaya dinispatch ako na rin. Yung pinalit mo, yung pangapat. Ang kaso, pamangkin pala ni Mayor. Malay ko ba? Abay muntik pa akong granadahin ng mga bata ni Mayor. Kaya bago ako magkapira-piraso, tinapon ko na yung babae. Yan ang sinasabi ko, bata. Hindi lang uso natin ang magmamantika rito. Pati mga ugat ng puso natin, magbabara sa mantika. Hoy, darling. Tagal mo namang magtimpla niyan. Easy ka lang, Greg. Mas matagal, mas masarap pag lumapag na. Grabe, kapal nung bagnet ano? Sandali na lang to. Ito naman, hindi makapaghintay. Dapat naghihintay para sulit na sulit. Narinig mo? Para nga naman sulit. Ikaw naman eh, masyado kang atat eh. Alak na alak ka naman eh. Yan ang gusto ko sa babae. May pabitin! At hindi lang ako alak na alak. Gigil na gigil rin ako kay darling. Oh, ito na. Ikaw talaga, sir. Masyado ka namang hot eh. Ay! Ikaw ha? Mamaya na. Mamaya na nga. Pero gusto ko dito ko nakaupo sa kandungan ko. Mas magandang upuan to. Ano ba tong tinitimpla mo, darling? Napaabango naman ito. Pero,
Mas mabango ka. Mas nakakalasing ang halimuyak mo. O mga kasama, happy tayo ngayong gabi. Hell is the limit. Orderin nyo lahat ang gusto nyo orderin. Hatakin nyo lahat ang babaeng gusto nyo hatakin. Sagot ko lahat ngayong gabi. Kampay para kay Captain Greg Morales. Dumadagsa ng pagkain. Bumabaha ng inumin. Lunuran sa bisyo at kasalanan. Ganyan ang isang gabi ng birthday ni Captain Greg Morales sa isang maliit na inuman sa Purok 13. Kanya-kanya rin silang kandong ng mga babae. May asawa, bata man o nakakatandang pulis. Walang nagpipigil. Pero walang nakakaalam na ang tawanan lulunurin pala ng dugo at lagim. Matapos ang 3 oras na laklakan at halakhakan, sa VIP area ang tuloy ni na Greg, kasama ang kanya-kanyang babaeng napili nila. Pero kakaiba ang trip ni Captain Greg Morales. 1 kwarto lang ang kinuha nito para sa kanilang lahat. At ang gusto niya, sabay-sabay silang gagawa ng himala. Salo-salo, sama-sama. Paano mga bata? Umpisa na natin to. Dito magkakaalaman sino sa inyo ang tunay na lalaki. Ups. Sandali lang. Magbibihis lang ako, saka may ihahanda lang ako. Ano na naman ba? Darling naman, init na ako. Hindi na pwede. Wala ka yatang tiwala eh. Parang mas masarap. I'll make sure. Lalo kang iinit pag nakita mo yung inihanda ko. Wow! Yan ang gusto ko sa babae. Marunong magpainit. Halos hindi na magkakitaan sa kwarto dahil sa usok ng sigarilyo at ng iba pang kargadang sinisindihan ng mga nagwawasak na mga lalaki. Sandaling nawala ang babae. Maya-maya'y namatay ang ilaw. Lalo namang nasabik si Captain Morales at ang mga kasama nito. Hoy, lights off pa lang gusto mo. Sige lang, baby. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Ayan na siya mga kasama. Konti na lang. Konting-konti na lang nakikita ko na. Happy birthday to you. Ano yan? Wag! Huwag yung lalapit! Wag! Maligayang kaarawan, Captain Morales. Marahang kanta, mapang-akit na mga kilos, nagpapahintay sa mga nananabik na mga lalaki. Pero ang kasunod, ang tawanan, kantsawan, ang kasiyahan, nilamon ng sigawan sa dilim. 7 pulis, warak ang mga katawan. Ang 4 sa kanila, dilat at tulala. Si Captain Greg Morales, parang nilipad ng hangin ang katinuan. Isang misteryo ang nangyari sa maliit na bahay inuman sa Purok 13. Pero ang mas malaking misteryo ay kung sino ang babaeng kasama sa inuman na yon. Tanging ang mga basag na bote at mga upos ng sigarilyo ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari ng gabing yon. Captain Morales, ilang beses ko nang tinatanong to eh. Kaso, paiba-iba sagot mo. Pero uulitin ko. Uulitin natin lahat mula sa umpisa. Ilan kayo nagpunta sa inuman na yon ng gabing yan? 1,
7, 2, 100. 100 katao kami dun eh. Pero parang mga 50 lang pala. Pero huling bilang ko nung nanaginip ako. Teka. Kailan ba ako huling natulog? Hindi pa ako natutulog. Ay, ilan kayo ng mga kasama mo nun? Di ba nagpunta kayo sa isang inuman? Kumuha pa kamo kayo ng mga babae nun. Birthday mo kamo, di ba? So nung birthday mo, na nag-inuman kayo, ilan kayo nagpunta doon? Mahigit 10 case kami noon. Tapos, nagtimpla. Tinimplahan kami ni Darling ng napakasarap na alak. May pa-body shot pa nga eh. Pero, mga ilan ba kami noon? May kasama kasi kaming 20 noon. Tapos nakasindi pa doon yung kapre. May malaking puno. Nakita ko sa labas ng bintana. Tapos, umalis si Darling. Sige, yung babae umalis. Tapos? Hoy pre, kape mo. Pangatlo mo na to ah. Ano ba? Tsatsagay mo ba talaga yan? Parang wala na tayong makukuhang matino dyan eh. Nakuha ko na yung report ng mga presintong nawalan ng pulis. 16 yung mga pulis na nagpunta dun sa inuman. 7 pulis yung warak daw yung mga katawan eh. Sa autopsy, puro daw hinugot yung mga bituka. Tapos, pinagpapasak dun yung mga upos. Yung iba pa nga, pinasaka ng mga bubog ng bote yung loob ng katawan eh. Grabe daw. Tindi no? Kaya talaga halos wala sa katinuan tong si Captain Morales eh. Bukas, puntahan natin yung purok na yun. Lalo na yung bahay inuman na yun. Yung tinatawag nilang bahay pawid ba yun? Pero... Hindi ka nakikinig, bata. Sabi ko, si Darling, lumabas siya saglit eh. Ewan ko kung anong gagawin. Basta sabi, mas mag-iinit daw ako. Tapos, namatay yung ilaw sa kwarto. Tapos yung nakita kong puno sa labas ng bintana. Di ba kanina kapre yung nandoon? Yung nakasindi pa nga ako, di ba? Nakita ko naman doon. Yung babae. May babaeng nakabitin doon. Nakapatiurik pa nga eh. Tapos umilaw yung mata. Parang Christmas lights. Pero mapulang-mapula. Ano ba yan? Tutuloy mo pa ba yan pre? Huwag kang magalala, Totoy. Kami nag-uusap dito eh. Sige lang, tuloy mo. Tapos, yung babae sa puno, tumalon pa loob. Na edi nagkabasag-basag yung salamin ng bintana. Tapos wala. Ang init. Ang init. Nainit na init ako sa babae. Init na init ako. Ang init. Ang init nung nagtatasik ang mga tugo. Nararamdaman ko rin tumutulo. Yung mainit na dugo sa tagiliran ko tapos bumagsak ako. Tapos sinakyan ako ng babae. Tapos nagsisigawan lahat sila doon. Ang saya! Ang saya namin! Yun ang pinakamasayang gabi sana! Kaso... Napakahaba ng kwento ni Captain Morales. Pero napakagulo. Paikot-ikot. Paulit-ulit. Paiba-iba na mga detalye. Pero iisa ang laging pinakamalinaw na detalye ng kwento. May kainuman na babae na nagpatay ng ilaw. At may babae ring nakita sa puno na katapat ng bintana ng kwarto. Tumalon ng babae paloob at nagkagulo na. Doon na rin naputol ang kwento ni Captain Morales. Umiyak at naglupasay na ang pulis. Kakaiba talaga ang kasong yun na nahawakan namin ng partner kong si Noel. Kinabukasan, sinadya na namin ang sinasabing purok at bahay inuman. Ano pre? Ano nangyari doon kanina? Inano mo ba si Captain Morales? Hoy, wala akong ginagawa doon ha. Pero oo nga, biglang nagwala. Biglang nag-aangawa tapos naglupasay. Pre, kakaiba yung kilos nun eh. Sus, positive ba naman sa kargada eh?
pinagtatakpan lang ng presinto. Baka hindi lang puti ang binatak ng mga yun. Kaya kahit 2 linggo na hindi pa nakakababa. Ganon katindi? Oo pre, may partner ako dati. Tinesting yung nakumpiska nila. Imported Mga galing sa kartel yun Yun, 2 buwan na, hindi pa nakakababa. Parang di na nga talaga nakabalik Mga Pinoy kasi, pang shabu lang tayo, di pwede imported. Puisit. Kaya naman ang sama ng imahe ng mga naka-uniforme. Sabi nga, yung mga matitino, pag nahaluan ng bulok, lahat na yan mabubulok. Ang tanong, ano ba mas marami? Yung matino o yung bulok? Ay, yung si Captain Greg Morales, kilala daw pala talagang mahilig mag-happy-happy. Halos gabi-gabi raw birthday nga niya diba nung nangyari yun? Di lalo nang wasakan malala ang lakad nila nung gabing yun. Pero grabe no, ngayon lang ako nakahawak ng ganito. Winarak yung mga katawan tapos kung ano-ano yung pinagpapapasak. Lintik yung mga adik na may gawa nun no. Iba ako tub ko pre. Adik pa talaga o mga... Ano ba gagawa nun pre? Kulang pa yung salitang binaboy yung mga katawan Ewan ko, puro pulis yun Tapos nadali sila ng ganun. Puro pulis na bangag at wasak. Kaya ganun, nabigla sila. Baka yung mga nasagasaan nilang mga grupo yun, na-tsempuan sila dun. Ano kayong sinasabing babaeng... Paano ba? Sabi ni Captain may babae raw na nasa puno na tumalon paloob. Tapos doon na sila nagkagulo habang madilim. Labo naman yung kwentong yan pre. Sabog nga kasi si Captain Morales kaya ganyan mga kwento. Huwag mo sabihing naniniwala ka. Ewan ko ba? Pero kasi hindi sa naniniwala talaga ako Pero yung tungkol lang kasi sa babaeng yun yung pinakamalinaw na detalye na naibigay niya. Laging magulo yung kwento balibaliktad. Maraming nagbabago. Pero pagdating dun sa babae, maayos yung detalyeng yun. Bakit ganun? Ano yung babaeng umatake sa kanila dun? Langya, nabo talaga pre. Mga adik nga lang yun. Mga nakalaban nilang adik noon. Ano pa ba iisipin mong kumana sa kanila? Aswang? Aswang? Ay. Kanang ka dyan pre. Dito? Pre, ba't? Lumiko na tayo dyan kanina pre. Ano? Hindi pa. Diretso mo lang. Hindi nga pre, nakaliko na tayo dyan kanina. Yan pa nga yung bahay na... Sige na nga lang. Paano nga kaya kung aswang yun no? Ikaw yata yung sabog Pero palagi ngang may kwento yung mga lolo at tita ko sa mga ganyan dun sa probinsya namin. Diba? May aswang Pucha naman pre. Pero hindi aswang yung tumira kila Captain Morales. Sila yung nakatira, kaya ganun kwento ng mga yun. Isang problema natin dun si Captain Morales lang yung nakakausap natin. Yung 4 na buhay, sama rin ng lagay puro tulala Tapos, naalala mo yung sabi ng asawa nung isa dun? May lumalabas daw na itim na likito sa ari nung asawa niya. Ano? Ano yun? Hindi nga alam Pati mga doktor nagtataka dun. Nung sinuri pa, nabubulok na pala yung loob ng ari ng pulis na yun. Tapos nagkaalaman na, pati yung 3 pang kasama nila ganun na rin. Pusang gala. Ano kaya pinagagawa nila nung gabing yun? Dinaig pa nila siguro yung mga party nila Freddie Mercury noon Napakagulo nga nitong kasong hawak natin Kaya dapat nating ma-resolve to. Napakalala nang nangyari sa kanila. Buti na lang, news blackout to Kundi, Uy! Kagi ano yun? Uy! Ano ba? Hayop! Di mo nakita? Alin ba? Nakatingin ako sa cellphone ko May binabasa ako Nung duman tayo dun sa puno, may buhok na lumadlad dun sa isang sanga. Ano? Iba na yan pre Baka naman di ka na natutulog niyan. Hindi nga, nakita ko nga Nailawan kaya nga... ewan ko ba? Binabaybay namin ang kalye papasok ng Purok 13. Unay napansin kong parang ilang ulit kaming dumadaan sa isang kantong pakanan. Sunod naman, nang madaan kami sa isang puno, nakita ko ang mahabang buhok na nakaladlad, pero umangat din ang buhok. Malinaw yon dahil nga nailawan ng sasakyan. May mga taong naglalakad rin sa gilid ng kalsada.
Pansin ko ring iba ang pagkakatingin sa amin ng mga taong yon. Bawat taong madaanan namin, kumihinto at sinusundan kami ng tingin. Diyan mo lang iparada, sa likod ng truck. Yan, ayos na yan. Uy, lamig ng hangin dito ah. Init-init ah. Yun, ganda pala nitong inuman nila eh. Doon tayo sa dulo para walang katabi. Lul, nag-iisang babae kasi yung nasa katabing mesa eh. Ay, okay itong lugar na to ah. Maliit lang pero maganda. Order tayo. Siyempre sagot mo. Boss, isang bucket. Saka sisig tofu. Barbecue na rin. 2 inasal na rin ha. Yun muna. Salamat. Ilang oras kaming tumambay sa tinuturong lugar kung saan nag-happy-happy ang grupo nila Captain Morales. Mangilan-ngilan lang ang tao doon nung gabing yon. Kaya nahirapan kaming magtanong. Baka mahalata pa kami. Pero isang babaeng serbedora ang patingin-tingin at ngumingiti pa sa amin. Para bang kilala kami ng babaeng yon. Ayos tong sisig ah. Order pa tayo ng isa nito. Oo nga, ikaw lang umubos eh. Sibuyas lang natikman ko eh. Pulutan yan, hindi ulam, langya ka. Order ka rin nung babae? Gusto mong babae? Loko, ikaw na lang kung gusto mo. Good boy naman ito. Ayun oh, yung serbedora nila. Kanina pa nakatingin sa atin eh. Niningitian ka pa nga eh. Oo nga eh, baka kilala tayo niyan. Di naman natin matatanong, konti kasi ng tao ngayon eh. Baka mahalata tayo pag ganyan. Ayun, palapit yung babae. Siya kukuha ng order natin. Hi sir, ginabi yata kayo ah. Kanina ko pa kayo hinihintay eh. Ha? Ah, wala. Kamukha lang pala kayo nung regular namin dito. Mga bago pala kayo eh. Oo, may pinuntahan lang kami sa bahay malapit lang dito. Eh ikaw, saan ka nakatira? Si sir naman, bakit? Ihahatid mo ba ako? Pwede naman. Eh paano kung wala akong bahay? Itong tropa ko bahala sa'yo dyan. Laki ng apartment nito eh. Talaga ba sir? Baka kailangan mo dun ng tagaluto. Loko mo rin, Noel, no? Ano ba order natin? Ay naku sir, nakita mo lang ako, nakalimutan mo na yung orderin mo. Gusto mo, ako na lang yung orderin mo? Pwede rin. Isa pang sisig. Tsaka papaitan na rin. Isang sisig, isang papaitan. Okay sir. Tapos, isa pang bucket sir? Ay, oo. Okay sir. Tsaka, baka pwede din akong umupo dito sa inyo. Kung okay lang. May pinagbimitingan kasi kami. Sana... Ay, ganun? E di, makikinig ako sa pinagmimitingan nyo. Di ba pwede yun? Kaso ba yan? Ha? Hindi. Tungkol sa lupa lang to. Naghahanap kasi kami ng lupa. Nagbebenta rin. Wow! Big time pala kayo eh. Lupang panglibing ba yan? Di nyo ba kailangan yan? Ano? Wala na kasi kaming pulutan eh. Yung... Ay, oo nga pala, sorry. Pero, uupo ako dyan mamaya ha. Bahala kayo kung anong pinagmimitingan nyo. Kulit din nun, no? Ganda nga eh. Ayos nga eh, nakakalibang kausap. Nalibang ka kasi ikli ng uniforme. Ay nako ka. Bakit ba? Kasalanan ko pa ba yun? Mayat mayangang nakaupo sa lamesa namin ang serbedora. Nakikiinom sa amin. Pero mas si Noel ang kausap nito. At sa tagal ng kwentuhan nila ni Noel, wala kaming napalang impormasyon dito. Parang nilalaro niya ang usapan. Dinadaan niya sa ngiti at pagpapapungay ng mga mata. Bandang alauna nang umalis na kami sa lugar na yon. Pero napahinto pa kami sa isang kanto doon. Wala tayo na pala. Inuna mo kasing makipagharutan eh. Langya ka. Hoy, hindi ako yung maharot. Siya tong kung ano-ano sinasabi. Paano nga, marupok ka.
Wala tuloy tayong napala. Nabunsol lang ako sa alak saka... Teka, ano yun? Ano ginagawa ng lalaki? May binabaon yata sa gilid nung... Teka, hinto mo! Baka kung ano yung binabaon yan ha. Mag-alas-dos na tapos... Boss! Magandang gabi. Ano ba yung ginagawa mo dyan? Gabi na. Parang masama kutob ko dito ah. Hoy boss, ano ka ako yung ginagawa mo dyan? Uy putik! Hoy boss, tigilan mo yan! Hinintuan namin ng isang lalaking nagbubungkal ng lupa sa gilid ng kalsada. Binaba at kinausap ito ni Noel. At nang lalapitan siya, umakma itong manghahampas ng pala. Agad umilag si Noel. Bumaba ako, pero biglang tumakbo ang lalaki. Sinipat namin ang hinuhukay ng lalaki. Si Raulong yun, bilis ring nawala. Hindi ko nakita saan pumunti. Oo nga no? Muntik ka pang mahataw ng pala. Ano ba yung inuhukay nun? Ano yan? Buto? Pucha, buto! Oo nga, pero teka. Parang buto lang ng hayop yan Masyadong maliliit Pero ba't kayo nagbabaon ng buto yun? Flip yung lalaking yun. Pag nakita ko ulit yun. Ay putik! Pre! Manong, ano ho yun? Manong, gandang gabi, may problema mo ba? Habang sinisipat namin ang hinukay ng lalaki, nagulat naman kami sa isang matandang lalaking tila kanina pa nakatayo at nakatanaw sa likuran namin. Ilang ulit namin tong tinatanong pero hindi ito sumasagot. Nakatitig lang ang matanda. Sa katagalan, nakaramdam ako ng lamig na gumagapang sa katawan ko. Nagtaasan ang mga balahibo ko. Natanaw ko ang mata ng matanda. Lalo akong kinilabutan nang mamula ang mga mata nitong nakalubog. Manong, ano ho ba yun? Tinatanong ho namin kayo. Problema ng mga tao dito, bro. Pre, parang iba to Siguro... Ay putik! Pasugod! Langya! Mabagal, pero biglang tumakbo palapit sa amin ang lalaki. Mabagal nga ito, pero ewan kung bakit hindi ako nakailag nang suruin ako nito. Naibagsak ako nito sa lupa. Siniko siya ni Noel, pero hindi na tinag ang matanda. Nakaikot ako't naihagis naman ang matanda. Nakabunot ako't tinutukan siya. Pero mabilis niyang sinunggaban ang baril ko. Hindi ko maipaliwanag ang lakas ng matandang payat naman. Mabuti na lang, tinapon niya sa tubig ang baril. Tigasin tong matanda, pre. Pre. Uy, pre. Ano nangyari? Pucha. Ba't nakatulala tong... Uy, pre. Uisit. Nang lingunin ko si Noel, nakatulala lang ito. Ni hindi ito nakabunot ng baril. Sumugod ulit ang matanda. Pero mas bumigat ang puwersa nito. Naririnig ko na rin ang anil nitong hindi pang tao. Pinagsasasapa ko na ang matanda. Pero hindi ito natitinag at ako pa ang nahahatak. Nakakapiglas lang ako. Pero lagi siyang nanunugod na parang hayop. Hindi siya sumusuntok. Tila mas gusto niyang manakmal. Nang maidapa ako't makubabawan, masasakmal na ako. Pero isang sigaw ng babae ang narinig ko. Hoy! Layuan mo siya! Anong? Sino yun? Pag hindi mo tinigilan yan, lulusawin kita. Sinasabi ko sa'yo. Ano? Layas na, bago ako tuluyang mapuno. Layas! Nawala. Tumakbo nga. Miss. Ano ba yun? Umalis na kayo dito. Huwag na kayong babalik. Yang kasama mo... Si Noel. Hoy, pre. Noel, huy. Nangyari dito. Hindi mo gugustuhin malaman kung anong nangyari dyan. Mas gusto kong malaman kung ano nangyari. Kaya sabihin mo na, para din malaman ko kung ano gagawin dyan. Naaswang yan. Inaswang kayo. Yung sumugod sa inyo, aswang yun.
Anong aswang? Gulat na gulat ka? Bitbitin mo na yung kasama mo. Baka hindi pa kayo makalabas ng buhay dito. Teka, aswang ba? Bakit? Paanong... Aalis na ako. Sinabihan na kita. Bahala ka na pag sinugod pa ulit kayo. Kamukha niyo yung nasa bahay pawid. Uy, pre! Pre! Anak na! Tumalikod ang babae at naglakad palayo. Si Noel biglang bumagsak. Agad ko siyang dinala sa ospital. 2 araw ding nasa ospital si Noel. Wala tong galos, pero hindi siya magising. Nang makauwi ako ng bahay, iba na ang pakiramdam ko ng gabing yon. Ba't ganito? Ang init pero ang lamig ng pawis ko. Sakit din ng ulo ko ah. Naligo na ako para maginhawaan at baka sakaling gumaan ang pakiramdam ko. Pero wala rin. Nagtsaa pa ako bago matulog. Pero ganun pa rin. Nakatulog ako. Pero ginambala ako ng kung anong bangungot. Ang eksena, gutay-gutay ang katawan ko. Ang ulo ko, hawak ng isang babae. Ginugupitan ang buhok ko. Tila kinakalbo ako. Maya-maya'y naramdaman kong isa-isang hinahagis sa malaking kawang may apoy ang mga bahagi ng katawan ko. Napabalikwas na ako nang akmang bibiyakin ng malaking kutsilyo ang ulo ko. Ah! Ano yun? Bad trip. Ba't ganun yung panaginip ko? Naliligo ako sa malamig na pawis nang mapabalikwas ako. Nanginginig ako. Agad akong lumabas ng kwarto at napainom ng napakaraming tubig. Napahilamos pa ako para mahimasmasan ang tensyon ko. Nang mahiga ako, hindi na ako makatulog. Para na akong may kasama sa kwarto. Napapadilat ako, pero kinakabahan akong lumingon sa mga gilid ko. Pag nakapikit naman ako, tila ba may kung anong papalapit sa akin. Good morning! Oy, good morning! Wala pa ba si Noel? Wala pa rin? Pangatlong araw na. Pagpasok ko sa opisina, wala pa rin si Noel. Kinahapunan, dinalaw ko na siya. Wala na siya sa ospital. Pero nakita ko sa labas ang pamilyar na mukha. Ang makulit na serbidorang nakainuman namin. At ang nagtaboy sa matandang umatake sa amin, nasa labas ng ospital. Mabilis tong naglakad palayo nang mapansin niyang natanaw ko siya. 2 araw pa ang lumipas at 2 gabi akong binubulabog ng parehong panaginip at parehong pakiramdam sa kwarto ko. Nagkaroon kami ng isang malaking operasyon sa iligal na droga at dito bumaliktad ang mundo ko. Alpha! Pasok, Alpha! Diretso, diretso! Ingat! Armado yung mga nasa gilid. May mga nakaantabay rin sa mga bubong. Dapa! Dapa! Walang... Dapa! Cover! Cover! Masyadong marami! May tama! Tinamaan ako! Tulong! Tinamaan ako sa likuran. Agad akong bumagsak. Nagdilim ang paningin ko. Ewan kung dahil sa tama ko. Pero nakarinig ako ng mga bulong na di ko maintindihan. Nakakita rin ako ng mga imahe ng aninong hugis tao. Nagimbal ako nang may babaeng gumagapang palapit sa akin. At nang bumuka ang bunganga nitong may malalakit matatalas na pangil, tinadtad ko to ng bala. Tuluyan akong nawalan ng malay. At paggising ko... Ano? Bakit may... Nasaan ako? Agent Basil Aragon, nagising ka rin. Pulis? May pulis? Boss?
Ano nangyari? May tama ka. Ang kaso, pinagbababaril mo yung mga kasama mo. 2 na patay mo. Ano? Bakit? Hindi pwede. Babantayan ka namin habang nagpapagaling ka. Pag maayos ka na, kailangan ka naming arestuhin. Ano? Bakit? Ano bang... Hindi... Diyos ko naman. Gulong-gulo ako sa mga nangyari. Kanina lang ay nagkaputukan sa operasyon. Kahit kinikilabutan, paulit-ulit kong inaalala ang pagkakabaril ko sa kakaibang babaeng tila sasakmal sa akin. Hindi ko ito naipaliwanag na maayos sa mga umaresto sa akin. Sa kamalas-malasan, iimbestigahan ako. Kaya suspendido ako bilang NBI agent. Gusto ko nga sana sumama sa team na umahawak ng kaso mo eh. Kaso, tarantado yung SPO2 Roman Robles na yun eh. Ang pinipilit nga niya, hindi na daw dapat isama yung NBI sa pag-iimbestiga ng kaso mo. Yabang ng buwisit eh. May punto nga naman siya. Conflict of interest nga din naman kasi kung sakali. Partner kita eh. Tsaka kung NBI mag-iimbestiga, yun nga, parang mali nga eh. Pero oo nga, iba talaga bigat ng Roman Robles na yun. Kamukha naman ni Gory. Gory maliit ang ulo. Parang tagurong Majin Buu na payat eh. Sorry pre ha. Wala akong magawa sa kaso mo eh. Di kita matulungan. Ano ka ba? Wala eh, ganun talaga eh. Namatay ba naman yung 2 kasama natin? Grabe nga. Di naman sa ano pre ha. Pasensya na pero ano nga ba nangyari dun? Ewan ko eh. Pero ewan talaga kung maniniwala ka. Pero kasi tinamaan nga ako sa likuran. Di bumagsak ako, nahilo ko. Nagdilim paningin ko. Tapos ang dami kong narinig na boses sa ulo ko. Tapos may babaeng gumagapang palapit sa akin. Para kong lalapain. Di inangat ko yung baril ko. Niratrat ko yung babae. Nawalan ako ng malay tapos nasa ospital na ako. Tapos ito na, wala na, suspendido na ako. May kaso na ako. Lintik. Sa totoo lang pre, labo ng kwento mo. Pero kasi, baka dahil sa tama mo kaya kung ano narinig at nakita mo nun. Kaso nga, yun ang nangyari. Nadali mo yung mga... Pero yung sinasabi mong bumulong, tapos may babaeng gumagapang papunta sa'yo, parang may nangyari sa akin ganun nung na-hospital ako eh. Oo nga pala, di na natin napag-usapan pero natulala ka nung sinugod tayo ng weirdong matanda. Naalala ko pa yun eh, yung sinugod tayo. Pero yung mga kasunod, wala na. Ano nga ba mga nangyari? Ang bigat. Ang lakas ng matanda pre. Ang payat-payat pero hindi ko maipagpag eh. Pero may babaeng dumating. Babaeng kamukha nung hinarot mo sa bahay pawid. Naitaboy niya yung matanda pero alam mo kung anong sabi pre? Inaswang daw tayo. Pucha, kinilabutan naman ako dyan. Dinalaw ako ni Noel sa bahay at doon lang kami nakapagkwentuhan mula nung gabing huli kaming magkasama. Kitang-kita ko ang pamumutla ng mukha niya nang ikwento ko ang sinabi ng babae na inaswang kami. Gabi na nang umalis si Noel. Kulang na lang ay sabihin kong samahan muna niya ako dahil napapraning na akong mag-isang matulog sa bahay na yon. Walang gabing hindi ko napapaniginipan ang parehong eksena. Sa lahat ng nangyari sa akin, nabuo sa isip kong may kinalaman o ugat ng lahat ang kasong hawak namin. Ang mga pangyayari sa Purok 13. Kahit suspendido ako, desidido akong resolbahin pa rin ang kasong yon at hindi ako iniwan ni Noel. Lalo nang gumulo pre. Si Captain Greg Morales pinasok na sa mental institution. Ano? Pucha, grabe talaga no. Tapos yung 4 na pulis na natitirang buhay, yung mga sabi ko sa'yo na natulala, mga namatay na. Sabay-sabay pa kamo ng oras at araw ng pagkamatay. Gagi, sabay-sabay? Ngayon ako nakarinig ng ganun eh. Ako rin eh. Pero yun nga daw, ewan ko na. Parang pawirdo ng pawirdo tong kasong to. Sa totoo lang, nababagabag na rin ako eh.
Parang mula nung hinawakan nga natin tong kasong to, kung ano-ano na yung nangyari sa atin. Sa totoo lang pre, di na ako nabalik sa ayos mula nung na-ospital ako eh. Pero yung sa'yo yung malala eh. Pre, yan din naiisip ko eh. Kaya nga gustong gusto ko pa rin tutukan tong kasong to eh. Good evening mga bossing. Tagal kayong hindi nakabalik ka. Hinihintay ko kayo eh. May nangyari ba? Miss, nandun ka ba sa ospital sa bayan nung isang linggo? Martes yata yun? Ako? Wala. Hindi ako nagpupunta ng ospital. Nung Sabado ng gabi, yung galing kami dito nun eh. Sinundan mo ba... di bali na nga. Order na lang kami. 2 bucket saka only wings kami ngayon. Wow, ayos ah. Mahaba bang inuman ba yan? Oo, saka sagot ko. Saka may kipag-inuman sa atin tong si ma'am eh. Di ba ma'am? Sige ba? Ang saya naman. Nung una nahihiya ka pa sa akin. Ngayon, niyayaya mo na ako. Nababagot lang kasi ako eh. Saka nilalamig ako. Uy, iba yata tong gabing to ah. Ay, nilalamig? Matulungin ako sa mga nilalamig eh. Lalo na pag sa inuman may nilalamig. Bukod doon, ano pa? Sisig, syempre. Saka ikaw. Oh, wow! Wow na wow talaga. Ibang-iba si sir ngayon na. Akin na yung jacket mo, sir. Masyado kang mainit eh. Yan, para sumingaw na yung init mo. Wow, katawan kong katawan. Anong sport mo, sir? Wala nga eh. Ikaw, baka may maituro ka sa aking sport. Grabe, suwabing-suwabe banatan ngayong gabi ah. Naku, sir, mukhang mahaba ang gabi natin ngayon na. O sige na, kukunin ko na yung order nyo. Wait lang ha, I'll be back. Iba ka rin pala pre ah. Ngayon ko lang nakita yung bangis mo. Bugok, babalasahin natin to. Lalaroin natin para makahugot tayo ng impormasyon. Sakto rin, maraming tao ngayon walang ganong makakausisa. Here we go! Ito na ako, mainit na mainit. Mas mainit pa sa wings nyo. Yun ang sinasabi ko. Dito ka na sa tabi ko. Siyempre. Kumusta ka, sir? Ba't ang tagal niyong bumalik? Na-hospital kami pareho eh. Ha? Bakit naman? Na-aksidente kami. Diyan nga lang kami na-aksidente sa tulay dyan. Ah, dyan sa tulay. Maraming ang naaksidente dyan. Kumusta na kayo? Ayos naman ah, nakapagpahinga. Pero gusto namin magpahangin kaya lumabas muna kami ngayon. Oo nga, tama yan. Buti lumabas kayo ngayon. At buti, dito kayo sa amin pumunta. Akong bahala sa inyo. Matagal na ba tong bahay pawid? Ganda dito eh. Sana nga dati pa namin ito napuntahan eh. 3 buwan pa lang to eh. Akala ko nga, hindi na kami tatagal ng 2 buwan. Nilalangaw kami nung umpisa eh. Maganda tong lugar eh. Kaya sisikat talaga to sa mga mahilig gumimik. Di may mga regular na kayo dito. Ano kadalasang nagpupunta dito? Iba-iba rin. Maraming kabataan. May mga politiko rin minsan. Sigurado, tatambayan din to ng mga pulis. Mga ganito yung mga gusto nun eh. Ay oo, nung minsan may pulis na nag-birthday dito eh. Dami nila, mga 15 ata yun. Katakot nga eh, pinaalis pa yung ibang tao dito. Oh, grabe naman. Angas naman nun. Oo, angas nun. Parang mga kontrabida ni FPJ ang dating. Di, nagtagal sila dito. Ay oo, Diyos ko. Tinutubig lang ang alak. Para mga di nalalasing. Pero nung tinimplahan ko sila ng specialty ko, doon sila tumumba lahat. As in lahat. Ano nangyari? Mga nalasing ba? Hindi lang sila basta nalasing. Nakarating silang lahat sa langit. Pagkatapos ko silang dalhin sa VIP room, parang di na nga sila nakababa ulit eh. Oh, sa liit nito may VIP to? Oo, dun sa likod. Gusto niyo bang dalhin ko kayo doon? Pero yung mga dinadala ko doon, tinitimplahan ko ng specialty ko. Ano, gusto niyo ba?
Tara, para matikman yung specialty na yan at nang makarating din ako sa langit. Naku, ingat ka sa wish mo. Marami nang di nakababa nung natikman nila yun. So ano, tara? Tumatama ang mga plano namin ni Noel. Kakaiba rin talaga ang bahay pawid na inuman na yon. Napakaliit, parang kubo lang. Pero may VIP room pa pala sila sa likod. Lumabas kami at naglakad sa likod ng bahay pawid. Masukal doon, pero may pool area pa. Pero ang mga puno sa paligid noon, buhay na buhay. Parang nakatanaw sa amin ang mga punong yon. Pagpasok namin sa VIP area, isang maliit pero kakaibang kwarto ang bumungad sa amin. Pumasok na kayo. Pero wag niyo nang hubarin yung mga sapatos niyo ha. Ako nang gagawa niyan mamaya. Wow, ibang klase. Hanip sa disenyo, no? Ang dark ng tema ng kwarto, ah. Ano yung mga anitong nakadikit sa kisame? Ah, napansin niyo kaagad ha? Wag niyong intindihin yan. Dagdag vibes lang yan. Para lang mas may thrill ba? May mga kandilang itim pa, oh. Ayos ah, kakaiba talaga. Nga pala, ikaw ba may-ari nitong lugar? Oo, sa akin to. Tapos, isa rin ako sa nagsiserve. Isa na rin ako sa nag-e-entertain ng mga bisita ko dito. Pero alam niyo, pili lang sinasama ko sa VIP room na to. Hanip, so swerte pala talaga namin. Pero mas masarap ang kwentuhan kung may inumin, di ba? Ay, oo nga pala. Wait lang ha. Magtitimpla lang ako. And mag-freshen up na rin. Chill lang kayo dyan ha. Sa kilay at mata lang kami nag-uusap ni Noel. Nakakamangha ang kwarto. Kakaiba at nakakakilabot ang mga detalye at disenyo. May malalaking anitong itim na nasa kisame. Malalaki ang mga bintanang kitang-kita ang kakahuyan sa labas. Bawat sulok, nakasindi ang kandilang itim. Pagbalik ni Kara, umpisa na ang bagong round ng tila mas mabigat na inuman. Tuloy ang kwentuhan. Ang mga ngiti at titig ni Kara lalong lumalagkit. Lalo kang makahalina. Yan. Ito na ang aking specialty. Enjoy, boys. Yan, sarap, swabing-swabe hagod. Ayos, galing mong magtimpla. Saka ano to, mabigat yung base pero gumagaan sa mga flavors. Lambanog ang base. Tapos, sikreto ko na yung ibang halo niyan. Wow nga naman, masikreto ka bang babae? Kasi ako mas gusto ko yung babaeng sikreto. Yung hindi lahat pinapakita agad. Yung may mga pasilip pa. Ako gusto ko lantad agad. Malihim ako. Malalim. Pero sa tamang tao, bubuksan ko ang lahat ng lihim at lalim ko. Oh, inom pa. Inom lang. Bilis mo uminom ah. Pero masarap nga kasi eh. Eh yung mga dinala mo dito, kasama ba yung mga pulis sa sinasabi mong dinala mo dito? Oo naman. Masyadong wild yung mga yon. Pero iba ang bangis ko. 15 sila. Pero ako ang hindi nila kinaya. Gusto niyo bang testingin kung bakit ako ang hindi nila kinaya? Easy lang, easy. Bilis mo kasi uminom eh. Kaya lalo kang umiinit eh. Pero kamusta nga ba sila? Bago mo iparana sa amin, pasabikin mo naman kami. Ano ginawa mo sa kanila? Nang tanungin ko yun sa babaeng kainuman namin, tumayo ito at dumukot sa bulsa ng lighter at sigarilyo. Sinindihan nito ang sigarilyo. Pinatay ang mga ilaw at sinindihan ang mga kandilang itim na nasa bawat sulok ng kwarto.
lalong lumutang ang kakaiba't nakakatakot na kwarto. Masyado silang masaya nun. Napakarami nila. Pero nakahanda ako para sa kanila. Yun nga lang, sila ang hindi handa para sa akin. Pulang-pula ang hasang ng mga lalaking yun. Nahayok na hayok sa laman. Damang-dama ko ang pag-iinit ng mga kalamnan nila. Yung mga mata nila, umaapaw ang malapot na pagnanasang maangkin ang di naman sa kanila. Kaya yun, nagtimpla ako ng inumin. Pinainom ko sila. Pinainom ko ng pinainom, ng pinainom, ng pinainom. Hanggang sa malasing sila ng sarili nilang pagnanasa. Umiinom rin ako dahil hindi ko na mapigilan ang paglalaway ko sa kanila. Takam na ako. Uhaw na uhaw. Kaya alak ang ipinampapawi ko. Natatanglawan ng mga kandila. Humihit-hit ng sigarilyo. Palakad-lakad ang babae sa harap namin habang unti-unting sinasalaysay ang panimula ng nangyari. Pero habang tumatagal ang kwento niya, pansin ko na ang pagbabago sa mukha at mata niyang tinatanglawan ng mga kandila. Lumalabas ang mga itim na marka. Tumatalim ang mga matang kanina'y mapupungay. Halos hindi ito makahit-hit ng sigarilyo dahil hinihigop niya ang laway niyang pinipigilan niyang tumulo. Tapos, sino ang pinakasalbahe sa kanila? Yung may birthday siguro. Siyempre, dahil nga birthday niya, magpapakawasak at mangwawasak siya. Pero, siya ang nawarak. Magkaibang nagpakawasak sa nawarak. Unti-unting lumutang ang mga diwa namin ni Noel. Nalango o nalasing sa alak, sa ganda ng babae, sa usok ng sigarilyo. Nawalan kami ng malay ni Noel. At nang magising ako, dilim ang bumungad sa akin. At sa dilim na yon, tanaw ko ang imahe ng taong napakahaba ng buhok na gumagapang. At sa marahan niyang paggapang palapit sa akin, dinig ko ang hingal niyang tila uhaw na uhaw. Ang di mapigilan niyang paglalaway. Ang dilim ha. Noel, nasa kaya kami? Ano yun? Sino yun? Saan yung babae? Ano? Ano yan? Teka. Noel! Noel, nasaan ka? Hoy, Noel! Teka, wag kang lalapit! Wag! Ito ang ipinunta niyo. Kayong lahat. Laging nasusunod ang pagnanasa niyo. Pwes, ibibigay ko ang gusto niyo. Hindi. Ano nangyari? Wag! Ano yun? Anong nangyari? Sino yan? Sumigaw ako, pero wala si Noel. Nang malapit na ang babaeng gumagapang, nakarinig ako ng nabasag na mga salamin. Sumulpot sa likod ng babaeng gumagapang ang babaeng may sulo. At sa nakita kong mukha nitong natatanglawa ng apoy, kahawig ito ng babaeng kainuman namin. Maikli lang ang buhok nito. Binagsak niya ang sulo sa babaeng gumagapang. Umatungal at gumulong-gulong ang babae. Hoy, tayo! Alis na! Kahit hilong-hilo, paggapang akong nagmadali para makalabas sa pintuang tinuro sa akin. Tinatawag ko si Noel, pero wala siya. Hanggang sa nakalabas ako.
Tumambad sa akin ang likod ng compound ng bahay pawid. Bigla namang sumulpot si Noel at hinatak ako papunta sa kotse namin. Bilis pre, bilis! Makaabutan tayo! Ano ba nangyari? Ba't nawala ka doon? Mamaya na tanong pre, lumayo muna tayo dito. Kumapit ka dyan, ihaharurot ko to. Pinaharurot na nga ni Noel ang kotse para makalayo kami. Bago tuluyang makalabas sa purok, nadaanan namin ang tulay. Lumitaw sa gitna ng tulay ang matandang una naming nakaengkwentro. Palapit kami, pero hindi ito gumagalaw. Uy pre, anong gagawin mo? Magminor ka! Hindi pwede. Baka kung anong mangyari sa atin pag hinintuan natin yan, bahala na! Wag pre! Wag! Imbes na magminor, lalong binilisan ni Noel ang pagpapatakbo ng kotse nang papalapit na kami sa matanda. Napapikit ako, pero wala akong naramdamang kalabog sa pagkakabundol namin sa matanda. Pre, ano na? Sinagasaan mo, di ba? Tumagos tayo pre. Ano? Paano? Malay ko, basta dapat makalabas na tayo sa purok na to. Halos paliparin na nga ni Noel ang kotse. Pero tila ba humaba ang mga kalsada sa purok. Parang paulit-ulit din ang mga kantong nililikuan namin. Maya't maya rin ang kalabog sa bubong ng kotse. Nasusundan naman ni Noel ng sadyang pagpapagewang-gewang ng kotse. Bumunot na ako ng baril ko para lang handa kung ano't anuman ang meron doon. Pucha pare, parang tagal nating makalabas ha. Basta lalabas tayo dito, makakalabas din tayo. Puisit, kaso nga, hayop, huy, ano, nawala. Ano ba yun? Sa side mirror, may nakita kong babae nakaupo sa backseat pero nawala. Pagliko namin sa isang kanto, nasulyapan ko sa side mirror ang babaeng itim na nakaupo sa likod namin. Nakangisi pa ang babaeng pulang-pula ang mga mata. Kinasa ko ang baril at nagpaputok, pero walang kahit ano nang bumaling ako. Maya-maya pa, tuluyan na kaming nakalabas sa purok na yun. Akala ko'y makakahinga na ako ng maluwag, pero hindi na maalis sa akin ang pagkabalisa sa mga nakita at naranasan namin doon. Ilang araw akong hindi na talaga nakatulog. Umabot pa sa puntong lumipat ako ng apartment para lang mawala ang bagabag ko. Pero nakakapit na sa diwa ko ang pagkabalisa. Ang lala no, talagang kinailangan mo ng lumipat ng apartment. Kung pwede lang, lumipat ako ng buhay. Buisit. Talagang wala na akong itinutulog eh. Tapos yung kaso ko pa. Pero ano ba nangyari sa atin dun sa lintik na bahay pawid na yun? Ewan ko rin pre. Ako kasi nung nagising ako nasa kotse na ako eh. Eh di ba nga nagiinuman tayo? Kainuman natin yung magandang babaeng yun na may-ari pala ng lugar na yun. Kulog-kulo na ako. Paano ko napunta dun? Di ko nga alam eh. Eh ikaw ba? Ano nangyari sa'yo dun? Ay, nawalan ako ng malay. Paggising ko madilim tapos may babaeng gumagapang. Tapos sumulpot naman yung babaeng kamukha nung kainuman natin. Pero mas maikli yung buhok. Eh, di ko nga maintindihan eh. Tapos nagulat ako, binato niya ng sulo yung babaeng gumagapang sa dilim. Ano ba naman yan? Nakakaano naman yung kwento mo, kinikilabutan naman ako dyan. Pareho na kaming hindi mapayapa ni Noel sa mga nangyayari sa amin dahil sa kaso sa Purok 13. Kaya lalong hindi na namin mabitawan ang paghahabol sa katotohanan sa mga nangyari. Makalipas ang 2 linggo, bumalik kami sa bahay pawid. Pero ibang-iba na ang itsura nito. Inuman pa rin, pero itsurang maliit na resto bar na talaga sa gitna ng liblib na purok. Ano yan? Ba't? Gagi, ibang-iba na. Ganun kabilis sila nakapag-renovate? Anong gagawin natin? Magandang gabi mga bossing. Pasok kayo. Marami pang lamesa. Sige ho.
Tara na muna pre. Ewan, bahala na nga. Oh, dini na kayo sa dulo para makapag-usap kayo ng tahimik. Ano bang order nyo? Sisig ba? Papaitan? Opo manang, saka isang bucket ho. Ikaw, iho, hindi ka ba o-order ng dinakdakan? Ha? Sige ho. Takang-taka kami sa matandang babaeng nag-aasiste sa amin. Alam niyang lahat ang paborito naming pulutan. Pati ang paborito naming pwesto. Alam nito. Pasimple kong inaaninag ang mukha ng matandang yun. Ang mata nito, ang labi at ilong. May bahagyang pagkakahawig sa babaeng kainuman namin. Oh, heto na mga bossing. Salamat ho. Manang, kailan pa ho kayo dito? Ibig ko sabihin, tong lugar na to. Mag-aapat na buwan na kami dito. 4 na buwan? Yung servidoro niyo ho na... wala. Salamat ho, manang. Alam niyo ba, may mga pulis rin kaming parokyano dito. Kaso, matagal na silang hindi napunta dito. Hindi man kami eksaktong mga pulis. Alam ni Manang na alagad kami ng batas, na hindi kami nahahalata ng mga tao sa ibang lugar na pinupuntahan namin. Hindi namin namamalayan. Kainuman na pala namin si Manang. Mabilis lumipas ang oras. Ang akala ko'y makakakuha kami ng impormasyon sa pakikipagkwentuhan kay Manang. Pero iba ang nangyari. Para bang saglit akong nakatulog at pagmulat ko, bahay pawid na ulit ang lugar. At ang kaharap ko, ang babaeng kainuman namin nung una. Hindi ko na rin namalayang na wala na ulit si Noel. Kahit nininervyos na ako't gulong-gulo ang isip, pinilit kong maging kalmado. Ano, lasing ka na ba niyan? Baka gusto mo magpahinga sa VIP room. Mamasahiin kita doon. Hindi na. Saan ka naman, Noel? Kamusta ka naman? Ikaw ang kumusta? Bigla ka na lang kasing tumakbo nun eh. Hindi mo tuloy natikman ang langit. Langit ba talaga? O impyerno ang ibig mong sabihin? Diretsahan na. Ano ba talaga nangyayari dito? Ha? Wala pa ang nangyayari. Doon nga tayo sa VIP room para may mangyari. Sa VIP room? Tapos kung ano-anong kababalaghan na naman ang mangyayari. Nasaan yung kasama ko? Ba't sa akin mo tinatanong? Gusto mo hanapin natin. Tara, sasamahan kita. Malay mo, nauna na sa VIP room. Aalis na ako. Sakto na ba yan? Keep the change. Aalis ka na? Oo, bakit? Pipigilan mo ba ako? Hindi kailangan. Pwede kang lumabas kahit anong oras. Pero hindi ka na makakaalis. Hindi naman gumagana ang pakikipaglaro ko sa mga tao doon. Kaya dinaan ko na sa sindakan. Diretsahan na, pero ako pa rin ang napaglaruan. At hindi ko malilimutan ang malamig na ngiti ng babae habang sinasabi niya na pwede akong lumabas pero hindi na ako makakaalis. Alam kong may ibig sabihin yon, pero wala na akong magagawa. Nagmaneho ako't lumibot sa purok. Kung ano-anong hindi maintindihang nilalang ang nagpapakita sa akin. Mga taong nagliliyab ang mga mata. Mga dambuhalang mga aso. Mga huni at pagaspas ng pakpak ng ibon. Natatakot ako, pero pinilit kong maging bakal ang dibdib ko. Hindi na ako pwedeng magpasindak. Noel naman, nasan ka ba? Ba't ba bigla-bigla ka na nawawala? Nakailang libot ako sa purok. Puro paninindak lang ng kung anong mga nilalang ang napala ko. Pero walang Noel. Napagpasyahan ko nang umalis na lang.
Pero iba naman ang nangyari. Kumalabog ang bubungan ng kotse pero hindi ko to pinansin. Talagang pinipilit kong hindi magpatakot pero tensyonado ako. Hindi ako makalabas ng purok. Nagpaikot-ikot ako sa mga kalye. Nasusuot pa ako sa mga hindi pamilyar na daan. Binaliktad ko na ang damit ko pero hindi pa rin ako makalabas. Ano bang klaseng purok to? Pero hindi kita titigilan. Makakalabas ako dito. Malulutas ko ang lecheng kasong to. Mabubunyag ko rin ang anumang misteryong meron dito. Maya-maya, nakaramdam ako ng kakaibang panlalamig. Umalingasaw din ang nakakasulasok na amoy. Narinig ko sa labas ang alulong na mga asong nagkalat sa kalsada. Nasalubong ko pa ang isang magbabalot na matalas ang tingin ng mapupulang mga mata. Napadpad ako sa isang kalyeng kakahuyan ang magkabilang gilid. Lumagabog na naman ang bubungan. Nagulantang ako nang dumungaw sa side mirror ang isang babaeng pula at kulubot ang mukha. Kinabig ko ang kotse para mahulog ang anumang nasa bubong. Kung ano man yung laro nyo dito sa kalyeng to, di ako papatalo. Sige lang, tignan natin. Sobra na kayo. Gulong-gulo na buhay ko. Paggewang-gewang ang takbo ng kotse para hindi makatungtong ang anumang kanina pang sumasampa sa bubong. Pero ang tinataboy ko sa bubungan, biglang tumalon sa gitna ng daan. Sinagad ko ang tapak sa silinyador. Diretso kong tutumbukin ang babaeng humaba ang buhok at dumapang parang aso. Hindi ako papatalo mga impakto! Direkta kong sasalpukin ang babae. Pero naglaho ito. Laking gulat ko nang bigla tong sumulpot sa tabi ko. Nawala? Nawala na. Ano nangyari? Nandito ako! Sa gulat ko sa babaeng halimaw na nasa tabi ko, nakabig ko ang manibela. Nagpaikot-ikot ang kotse hanggang sa sumalpok to sa isang poste. Umikot ang kotse at bumaliktad. Nawalan ako ng ulirat. Nagising ako sa gulo ng mga tao at mangilan-ngilang sirena ng mga pulis mobil. Pagmulat ko, nakahiga ako sa gilid ng kalsada. Bumangon ako, pero agad akong pinalibutan ng mga pulis, kasama ang pamilyar na mukha. Teka, bakit? Ano ba gagawin nyo? Inaresto ka namin. Natagpuan sa likod ng kotse si NBI agent Noel Razon. Ano? Si Noel? Huwag ka nang magmaang-maangan. Tad-tad ng saksak at basag ang mukha ni Agent Razon. At kayo ang magkasama. Imposible. Magkasama kami pero walang silbing magpaliwanag. Binigwasan ko ang opisyal na umaaresto sa akin. Dinakma ako ng mga kasama nito, pero nakawala ako't pinagbabalibag ko sila. Bumunot ako ng baril at nagpaputok para lang makatakas. Pinara ko ang papadaang motor at inagaw ko ito at tuluyang lumayo. Swerteng matuli ng motor, kaya tuluyan akong nakatakas. Lalong lumalim ang napasukan kong gulo. Si Noel, agaw buhay daw. Nadagdagan ang kaso ko. Tuloy ang misteryo ng Purok 13 at ng babaeng kainuman namin doon. Ilang buwan akong nagtago, pero lumabas ako at pinuntahan ang taong inaasahan kong makakapagbigay ng impormasyon sa akin kahit papano. Kamusta ka dito? Naalala mo ko? Oo. Ikaw yung poging ahente ng NBI. Kamusta ka, bata? Tumanda ka ng ilang dekada. Sa tindi ng mga nangyari sa akin, paano ba akong hindi tatanda? May mga itatanong ako sa'yo. Sana, sumagot ka ng malinaw. Parang alam ko na yan, bata. Pero depende yan sa dala mo.
Yan, pwede na ba yan? Uy! Paborito ko to. Mahal to. Ayos ka, bata. Ayos ka! Ha! Tagal nang hindi nasasayaran ng lalamunan ko. Tagal ko na rin hindi nakakatikim ng... Baka may dala kang, alam mo na. Baka may dala kang sisiw dyan. Walang babae. Wisit. Ikaw naman, bata. Masyado kang seryoso. Cool ka lang. Ano bang gusto mo malaman, bata? Saan maraming masarap na sisiyo? Hindi. Umayos ka nga. Ano talaga nangyari doon sa Purok 13? At ano ba talaga yung mga taong yun? Purok 13. Si Captain Greg Morales. Sinadya ko siya sa isang malayong probinsya. Hindi na siya pulis noon. Malayo na rin ang itsura niya sa pagiging matikas na pulis. Mukha siyang miserableng lasenggo, gusgusin at nakatira sa kubo. At nang banggitin ko ang Purok 13 at ang babaeng pareho naming nakainuman doon, nalusaw ang ngisi nito at kitang-kita ang panginginig niya. Uminom muna ito ng alak bago ito nagsalita ulit. Ay. Bata, nagpunta ka doon? Nakapag-inuman ka doon sa... Oo, kailangan kong mag-imbestiga kaya pumunta ako. Kaso, nasira buhay ko. Mawawasak na katinuan ko. Pasalamat ka, bata. Katinuan mo lang ang mawawasak. Ang mga kasama ko, nawasak ang mga katawan. Nawasak ang mga mundo nila. Nawasak pati buhay ng mga naulila nila. Ako naman, hindi ko na alam kung ano pa ang buo sa akin. Pero alam ko, at kasalanan ko, Ba't ka nga pala tumakas sa... kung hindi ako tumakas sa mental, doon ako totodasin ng mga nakainuman kong chikas. Baliw ang mga taong ron. Pero tripleng kabaliwan ang babagsak sa akin, kundi ako umalis ron. Hindi mo ako masisisi. Hindi mo alam ang mga nangyayari sa akin doon. Ngayon, tungkol sa Purok 13, yun ang pinakamalaki kong pagkakamali. Purok yun ng mga nananahimik na aswang. Pero kinambala ko, nagka-operasyon kami ron. Tapos tinakot namin yung mga tao ron. Nilimas namin yung ari-arian ng mga tao. Huli up, diskarteng gagong parak. Yung ilang babae ron, alam mo na ako nung ginawa namin. At walang nakapagsumbong. Pero talagang hindi sila nagsumbong. Dahil boboyaltahan nila kami, lalo na ako. At yun na nga ang ginawa ng babaeng kainuman namin. Nag-birthday ako sa bahay pawit. Sabi ko nga, hell is the limit. Talaga naman palang, impyerno ang dadanasin ko. Pinagtimpla kami ng babaeng yun. Doon, sa kakaibang VIP room. Malamang, hindi mo alam yun dahil kung alam mo yun, hindi na kita kausap ngayon. Nakarating ako doon. Pero nakalabas ako. Sinuwerte lang. Talaga ba? Nakapasok ka noon? Hindi swerte ang tawag ron. Abay, himala ang tawag ron, bata. Matindi ka, bata. Matindi ka! Yun nga. Matapos kaming ipagtimpla, saglit siyang nawala. Pumasok yata sa banyo. Magbibihis lang daw. Ako naman. Sabik na sabik. Init na. Tuwang-tuwa kami lahat. Hanggang sa namatay ang mga ilaw. May tumalon mula sa bintana. Mula sa puno sa labas. Doon ko na naramdamang umulan ng dugo sa kwartong yon. Kahit ako, naligo sa sarili kong dugo. Pero hindi pa natatapos doon. Tinimbuang ako ng babaeng yun. Naramdaman ko na lang na ipinagpapapasak niya sa bibig ko yung mga laman loob. Lamang loob ng mga kasama ko. Hinahayaan niya ako mabuhay. Hindi para mabuhay. Gusto niyang pagdusahan ko ang mga ginawa ko. Alam niya, hindi ko makakalimutan ang mga ginawa niya. Kaya ng sinabi niya, pwede ako lumabas doon, pero hindi na ako makakaalis. Kaya ikaw, bata, hinayaan ka lang niya makalabas, pero hindi ka nakaalis doon. Alam mo, nasa loob mo na siya. Ang babaeng yun, ang Purok 13, ang purok ng mga aswang. Aswang ang mga tao ron, bata. Aswang! Lalo ng babaeng yun. Demonyong aswang ang babaeng yun. Buisit.
Talaga palang aswang yung mga yun. Anong gagawin ko? Ayokong pumayag na habang buhay akong binabagabag at ginugulo ng aswang na yun. Nag-imbestiga lang ako. Ginawa ko lang ang trabaho ko. Bata, hindi ko alam kung kaya mo pero ito. Balang pilak. Saka ito. Medalyon. At hindi basta medalyon. Sabi ng nanay ko, medalyon pa to ng mga ninuno kong manunugis. Hindi ka basta-basta malalapitan ng mga aswang pag meron ka nito. Parang cobra. Pag meron ka nito, wala kang talo. Sabi sa'yo, di ka dapat tumakas dun eh. Ibig mong sabihin, lalabanan ko yung mga impaktong yon? Eh ba't hindi ikaw? Tutal, sa mga ninuno mo yata yan eh. Gusto ko, bata. Maniwala ka. Gusto ko. Pero maisip ko lang na bumalik sa purok na yon. Nanginginig na ang buong katawan ko sa takot. Hindi to takot. Hindi to basta takot. Malamang, ang buong kaluluwa ko ayaw nang mapalapit doon sa purok na yon. Pero baka may chance akong... Ayoko man pero baka gusto mong pagtulungan natin to para lang matapos na. Sabi ko nga, bata, gusto ko. Ang kaso nga, imbis na makatulong, baka makasagabal pa ako sa'yo. Ikaw lang ang tamang tao para gawin yan. Kahit mag-isa ka, hindi ka nag-iisa. Kasama mo ang 34 na... Huwag mo nang ituloy. Ay, mukhang mag-isa na nga lang ako. Nawala rin kasi bigla yung partner ko. Sana mahanap ko rin siya doon. Kung ako sa'yo, bata, sarili mo unahin mo. Dahil pag ikaw ang natodas, wala na rin makahanap sa partner mo. Sige na, bata, lumakad ka na. Tanda mo, huwag mong iiwalain sa katawan mo ang medalyon na to. At yung mga bala, iilang piraso lang yan. Usahin mo ang pag-asinta. Kahit wala na sa tamang katinuan si Captain Greg Morales, kahit pano'y nabigyang linaw ang mga bagay. Kahit pano'y nalaman ko ang pwede pang gawin. Pero sa totoo lang, binabalot ako ng takot. Hindi ko kalibel ang makakalaban ko. Immortal at malapit na sa pagkademonyo ang sasagupain ko. Pero kahit batbat ng takot at lahat ng klase ng alinlangan, binuo ko ang loob kong nangangatog. Pero bago ko pa maisagawa ang plano, mukhang mauunahan ako ng aberya. Habang pabalik ako sa probinsyang yon, nasundan at hinarang ako ni Sargento Roman. Sumama ka sa akin. Arestado ka. Teka, saan ang waran? Saka ano ba yan? Hindi mo ko binasahan ng... Dami mong alam eh. Sakay na. Ginulpi ako ng pulis na yon. Saka ako isinalya sa loob ng kotse niya. Inisip kong tapos na. Kalaboso ang bagsak ko. Lahat ng pagsisikap at nakamit kong karangalan bilang ahente, tapos na. Pero imbis na sa presinto, iba ang pinagdalhan sa akin ni Roman. Teka, saan to? Bakit di mo ko dinala sa... Baba na. Puro kasatsat eh. Huwag ka nang masyadong matanong. Sige, pasok dyan. Ba't dito? Anong gagawin mo? Kung anong ginagawa namin sa mga basurang gaya mo. Masyado kang mapapel eh. Kaya kayo naaswang. Ano? Alam mo rin na... Uisit, kasabot ka ba nila? Nung babaeng yun? Kaya ba nabuhay ka nang walang problema kahit kasama ka nila Captain Morales? Tanga lang si Captain. Ako kasi, ginagamit ko utak ko. Kaya buhay pa ako. At maayos na maayos. Buisit naman. Ano ba talaga ginawa mo? Ano kinalaman mo sa mga nangyari? Alam mo, damay lang naman ako dito eh. Ako lang humahawak sa kaso. Pero ako'y talaga nagsimula ng lahat ng kabalbalang yun. Nananahimik pala yung purok eh. Dinahas nyo pa yung mga tao dun. Alam mo ikaw, napakabobo mo kasi. Napaka-inutil mo. Palibasa, sanggol ka lang. Wala kang... Rolo ka ha? Pre, bangon! Noel, anong... Nakarinig ako ng putok ng baril mula sa labas. Sunod kong narinig ang sigaw ni Noel. Bumulagta si Roman at mabilis akong tumayo at tumakbo palabas. Sumakay ako sa motor
na dala ni Noel. Sa kanya to pinaharurot. Ay, buti dumating ka. Mukhang isasalvage ako ng gagong yun eh. Baka hindi rin. Pasensya na nga pala, nahuli ko. Tsaka bigla akong nawala. Oo nga eh, bigla-bigla ka nawawala. Sarap mong kutusan. Ano ba nangyari sa'yo? Pasensya na talaga. Papaliwanag ko sa'yo pagdating natin doon. Ano? Saan ba? Teka, purok 13 na to ah. Iba lang yung pinasukan natin pero ito na yun eh. Oo nga, dito ko nakatira eh. Saka yung ate ko. Gusto ko nga palang makita ng ate ko. Ano? Dito ka nakatira? Anong... Saka na lang yung ate mo. Mas marami tayong problema ngayon eh. Hindi, kailangan na makita ka ni ate. Dito na, tara sa loob. Talagang dito ka nakatira? Eh kasi purok to ng mga... Napakarami mong tanong. Pasok na. Ano? Noel, ano bang... Welcome sa bahay namin ni Noel. Tara, shot muna tayo. Pumarada si Noel sa mapunong bakuran. Doon ko narinig ang boses ng aswang na kainuman namin, pero hindi ko ito nakikita. Hanggang sa bigla na lang akong nakaramdam ng hapde at init sa batok. Nakalmot na pala ako. Nabalot ako ng napakahabang buhok at nakaladkad paloob ng bahay. Dire-diretso ako pababa sa ilalim ng bahay. Iginapos ako ni Noel sa isang haligi ng napakadilim na silong. Noel, ano ba? Bitawan mo ako. Ano ba nangyayari? Ano bang kagaguhan to? Sabi ng ate ko, ibalik daw kita sa kanya. Hindi ka na raw pwede makawala. Damay ka na rin daw. Peste naman. Wala akong maintindihan sa lahat ng to. Eh di ate mo yung impaktang yun. Kanino ko pa sinasabi, di ba? Kinulo ng mga pulis tong purok namin. Tapos nakisawsaw ka pa. Isa ka lang sa iilang madadamay at hindi ka na pwedeng buhayin. Kasalanan yung lahat ng to. Kaya damay-damay na to. Hinawakan ko lang yung kaso. Bakit kailangan ako madamay dito? Dahil marami ka nang nakita't nalaman. Labo, pakawalan niyo ako. Una akong sasabihin. Magpapakalayo-layo na lang ako. Hindi yun ganun kasimple. Saka magiinuman pa tayo. Mula sa sulok, lumitaw ang babaeng nagliliyab ang mga mata sa dilim. Ito na ang babaeng kainuman namin. Lumapit to sa akin at pinaliguan ako ng alak na tinimpla niya. Kinuha ng aswang ang kaliwang kamay ko't kinagat ang hinlalato nito. Napasigaw ako't halos himatayin sa sakit. Dinila-dilaan pa niya ang naputol kong daliri. Kinubad niya ang pantalon ko. Pero isang boses na naman ang sumigaw. Tama na! Napakarami nang nadadamay! Pakialamera! Buisit! Ate Karen! Huwag ka na makialam! Tama lang ang lahat ng to! Mali, Noel. Maling-mali. Kung maggagantihan tayo ng dahas, walang saysay na pagdanak ng dugo lang ang mangyayari. May kasalanan ng mga tao, pero hindi pwedeng lahat na lang ay sisingilin nyo. Mahina ka talaga, kaya ka ganyan mag-isip eh. Kasi tao ka lang. Hindi mo namana ang pagiging aswang. Kaya mahina ka. Pati utak mo, mahina. Ikaw ang humina ang utak dahil sa minana mong kapangyarihan. At ikaw, Noel, sunod-sunuran ka dito kay Kara kahit mali na. Ano ba to? Magpapamilya ba tong mga to? Ba't ba ako nadamay dito? Huwag kang makialam dito. Kung hindi, ay mapipilitan akong... Sino yan? Tama na kayo mga aswang! Si Roman. Ikaw yung kasama ng isang baboy na pulis. Swerte ka't nakaligtas ka nun. Tutuluyan na kita ngayon. Sumulpot ang babaeng nagligtas sa akin noong una. Nakamukha nitong babaeng aswang. Sumulpot din si Roman at binaril ang aswang. Walang ano-ano'y pinuluputan ng buhok ng aswang si Roman. Pero tinagpas ng isang babae ang mga buhok. Kinagis naman ni Noel ang babae.
kaya nakasugod ang aswang kay Roman. Nasakmal si Roman at bumagsak ito. Kinalag naman ng babae ang pagkakagapos sa akin. Tumakas ka na! Ano ba nangyayari? Ano ba kayo? Litong-lito ka na ba? Ako si Karen, kakambal nitong si Kara na aswang. Napakagulo nyo, tapos nadamay ako. Eh, yung si Roman, ano papel niyan? Matagal niya nang tinatarget ang kambal ko dahil na biktima ni Kara ang anak niyang lalaki. Traidor ka! Hindi, nalinti ka na. Mamatay na kayong lahat! Biglang nakalmot si Karen. Bumaon din ang mga kuko ng aswang sa bato ko. Pareho kaming sumubsob. Bumangon si Roman at susugod. Pero humarang si Noel at nagpambuno sila sa sahig. Nabalian ni Roman si Noel. Kaya nakatayo siya at pinagbabaril ulit ang aswang. Pero naghihilom lang ang mga sugat nito. Kinikiliti mo ba ako? Tama na yan. Magpapahama ka lang. Nilundag ng aswang si Roman at bumagsak ito. Masasakmal siya ng aswang. Pero bumunot ng itak si Karen at inundayan ng saksak ang aswang. Bumangon si Noel at sinakal si Karen. Kaya sumugod ako't binigwasan si Noel. Nakawala si Karen. Bumaril ulit si Roman hanggang sa maubusan to ng bala. Binitbit siya ng aswang at inihataw sa isang pader. Nawasak ang pader at dito tumambad ang mga kalansay. Wala kang kwenta. Hindi mo man lang may paghigante ang anak mo. Pero dahil baboy din ang anak mo, hindi rin naman siya dapat ipaghigante. Hayop ka! Demonyo ka! Napakaraming buto niyan. Ano yan? Mga nabiktima niya? Mga tinangay niya doon sa bahay pawid? Pagbabayaran mong ginawa mo sa anak ko! Halika dito. Tama na yan! Pakiusap! Pilit sumugod si Roman. Pero nasalo siya ng aswang at ibinaon ang kuko nito sa puso niya. Iitakin ulit ni Karen ang aswang. Pero nahatak at sinakal siya ni Noel. Tinadyakan ko si Noel. Bumagsak to. Pero bumunot ng baril at pinaputukan ako. Mabutit nakailag ako. Dito ko naalala ang medalyon at ang pilak. Kinarga ko ang mga balang pilak sa baril ko. Pero bigla akong nilundag ng aswang. Nagkahulog ang mga balang pilak at gumulong kami. Lumitaw sa damit ko ang medalyon at kumislap ito. Tila na kuryente ang aswang at napatalon palayo. Ano ka ngayon? Lapit! Bakit ka meron yan? Saan mo nakuha yan? Pakialam mo ba? Ang mahalaga, may panlaban ako sa'yo. Tama na, Kara. Tumigil ka na. Walang kwenta tong karahasan natin dito. Ikaw lang naman ang walang kwenta dito. Tama lang to, Ate Karen. Ikaw na lang ang tumigil. Mga tao ang nauna. Kaya dapat lang na parusahan sila. Parusa nila ang paghihirap na sasapitin nila sa akin at sa iba pang taga-Purok 13. Kalokohan. Kahit nung hindi pa kayo ginugulo dito ng ibang tao, nang bibiktima ka na. Yung naranasan yung kalupitan ng ibang tao, ginagawa mo lang lisensya para malaya kang makapambiktima. Buhay ka pa pala. Ang dami mong sinasabi. Ako nagtatapos siya dati. Noel, wag! Akmang babarilin ni Noel si Roman. Pero sinunggaban to ni Karen. Sinakmal naman ng aswang si Karen hanggang sa halos malagas ang balikat nito. Mabilis kong pinagdadampot ang mga balang pilak at kinarga sa baril. Nagpaputok ako ng isa. Testingin nga natin to. Hayop ka! Walang niya. Pakialamero! Binalingan ako ng aswang. Pero humarang si Roman at wasak ang tiyan nito nang makalmot ng aswang.
Hinatak naman ni Noel ang baril ko, pero sinipa siya ni Karen. Pasugod sa akin ang aswang, kaya niratrat ko na to ng putok. Umatungal ang aswang, na malipit ito at unti-unting nagliyab. Salot ka! Salot kayong mga tao! Walang iya ka, Basil! Ate! Tama na to. Itigil na natin lahat to. Walang kwentang karahasan lang to. Hi. Good evening po, sir. Ano pong order niyo? Wala. Ano? Pumunta ka ba dito para maghugas ng mga kinainan? To naman. Hindi Nagpunta ako dito para ibigay to. Ano naman to? Baka hotdog na naman to, ha? Hindi. Tusino naman yan. Biro lang. Minudo yan. Ako nagluto. Kainin mo mamaya ha. Sige na. Medyo late na ako eh. Menudo pala, ha? Baka lasang hotdog lang to. Dadaan ka dito bago ka umuwi? Siyempre. Sige, una na ako. Ingat sila sa'yo. Naabsuelto ako sa lahat ng mga kaso ko. Nabuhay si Roman, pero nagretiro na rin. Si Noel ng ibang bansa. Nalungkot ako sa pag-alis niya dahil sa mga nangyari sa atin niya. Kami naman ni Karen nagkamabutihan at naging magkasosyo sa bagong bahay pawid. Dito ko natatapusin ang kwento ko, Miss Esperanza. Napapaisip na ako kung ano kaya ang dating ng kwentong sinulat ko kapag may mga boses nyo na. Sana mapakinggan ko na rin. Muli, salamat at God bless. Ako kasi